Magandang araw sa'yo. Alam mo, itong mga materyales na ibinahagi mo sa amin, may tinatanong silang isang bagay na simple lang pero parang nakakakaba. Sa mga simbahan kasi, sa mga event, sanay na sanay tayong magdiwang ng mga desisyon para kay Kristo. Oo, yung mga kamay na itinataas. Eksakto, mga kamay na tinataas, mga pangalang sinusulat, mga taong pumupunta sa harap, pero ang tanong ng mga source mo ay, anong nangyayari sa kanila kinabukasan? O sa susunod na buwan? Dito raw matatagpuan ang isang tahimik na krisis. Tama. At sa pag-uusap natin ngayon, yan yung susuriin natin. Yung ideya na ang misyon na iniwan ni Jesus ay hindi lang pala tungkol sa pagkumbinsi sa mga tao na maniwala, yung pag-convert sa kanila. Mhm. Tila ang mas malalim at mas mahirap na utos ay ang paghubog ng mga disciples, mga alagad, mga taong hindi lang basta naniniwala, kundi natututong sumunod. At may kakayahang ituro rin ito sa iba. At dito nagiging exciting yung usapan, di ba? Oo. Kasi itong perspective shift na to, binabago niya ang lahat. Sinasabi ng mga materyales mo na hindi to tungkol sa pagdadagdag ng isa na namang programa sa simbahan, Hindi siya another activity. hindi. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa orihinal na blueprint. Titingnan natin kung bakit ang paggawa ng mga alagad o disciple making ay hindi lang isang optional na follow-up. Ito ang sentro. Ito ang puso ng misyon. Okay, so malinaw yung tahimik na krisis. Pero para mas maintindihan natin, himayin natin yan. Ano ba talaga sa practical na paraan ang pinagkaiba ng isang convert lang sa isang tunay na disciple? Kasi sa labas, parang pareho lang silang nagsisimba tuwing linggo. Magandang panimula yan. Ayon sa mga pinadala mo, ang isang convert ay isang taong gumawa ng isang desisyon. Isang moment. Oo, tumalikod siya sa dati niyang buhay. Nagsimulang manampalataya. Napakahalaga niyan. Iyan ang starting line. Pero ang isang disipulo, ayon sa orihinal na kahulugan ng salita, ay isang apprentice. Apprentice? Isang mag-aaral na hindi lang nakikinig sa turo ng guro niya, isinasaayos niya ang buong buhay niya. Oras, pera, relasyon, lahat ng desisyon para maging katulad ng kanyang guro na si Jesus. Okay. So parang ang isang convert ay nag-sign up para sa gym membership. Miyembro na siya. Ganon. Pero ang disciple, siya yung may personal trainer, sumusunod sa workout plan. Binabago ang diet. Oo, buong lifestyle change ang nangyayari. Eksakto. Magandang analogy yan. At yan pumapasok yung tinatawag ng source mo na mapanganib na paghihiwalay ng justification and sanctification. Medyo malalim yung mga salitang yan. Oo, pero simple lang ang konsepto. Ang justification, parang yun yung moment na pinatawad ka ng korte. Diniklara kang not guilty kasi may ibang sumalo ng parusa mo. Malaya ka na. Okay. Ang sanctification naman, yun yung proseso ng pag-aaral kung paano mamuhay bilang isang malayang tao, hindi na bilang isang kriminal. At bakit daw mapanganib na paghiwalayin yan? Kasi ang sinasabi ng source, delikado raw isipin na pwede kang manatili sa not guilty status nang hindi mo binabago ang pamumuhay mo. Ang pananampalataya na nagliligtas sa atin, hindi yan kailangan nag-iisa. Parating may kasamang bunga. At yung bunga na yun yung pagnanais na sumunod. Hindi para maligtas, takos na yon, kundi dahil ligtas ka na. So kapag pinaghiwalay natin yan, Nakakalika tayo ng mga taong kontento ng maging miyembro ng gym pero walang interes na mag-training at maging malusog. wow! At ikinukumpara pa ito sa ginagawa ng unang simbahan. Nabasa ko rito na yung catechesis o yung pagtuturo sa mga bagong mananampalataya ay hindi isang one-day seminar lang. Hindi talaga? Sinasabi rito na minsan tumatagal daw to ng ilang buwan o kahit taon pa bago sila binyagan. Hindi ko yun alam. Totoo yan. At hindi lang ito tungkol sa pag-aaral ng doktrina or pagsasaulo ng mga talata. Hindi lang knowledge. Hindi. Ang catechesis noon ay paghubog ng mga gawi. Paano manalangin, paano mag-ayuno, paano maging responsable sa komunidad.
Para sa kanila, hindi maiisip na anyayahan ng isang tao kay Kristo nang hindi siya sabay na sinasanay kung paano mamuhay bilang tagasunod niya. laging magkadikit. Laging magkadikit. Wow. Parang kasal, di ba? Hindi lang ito tungkol sa I do sa altar, kundi sa pang-araw-araw na pagsasama. Materialis mo ay yung pagtingin natin sa Great Commission sa Matthew 28. Oo. Lumaki ako na ang pagkakaintindi ko sa utos ay humayo kayo. Parang yun ang pinaka-action item. Saka binyagan ninyo sila. Pero binabalik tayo ng source mo sa original na Greek text. At dito nagkakaroon ng malaking pagbabago sa pananaw. Lumalabas na ang humayo, magbinyag at magturo ay hindi pala ang pangunahing utos. Sa gramatika ng Griego, mga supporting actions lang yan, mga participles. Okay. Ang nag-iisang central command, yung pangunahing pandiwa sa buong passage na yan ay, gumawa kayo ng mga alagad. Sa English, make disciples. Teka, klaruhin natin yan. So parang ang sinasabi ni Jesus, ang main goal ninyo ay gumawa ng mga alagad. At habang ginagawa nyo yan, kailangan nyong humayo, magbinyag at magturo. Ganun ba yon? Ganun-ganun nga. Binabago niya ng buong focus, di ba? Oh. Ang misyon ay hindi lang pag-recruit, kundi pag-develop. At may pakasunod pa yan. Ang kumpletong utos ay, turuan silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Hindi lang turuan sila ng lahat. Hindi. Ang emphasis ay sa pagsunod. Ang obedience ang sukatan ng tunay na paglago. Kaya, ang tanong para sa iyo na nakikinig, kapag iniisip mo ang misyon ng simbahan mo, ang unang pumapasok ba sa isip mo ay yung next evangelistic event o yung tanong na sino ang isang tao na personal kong ginagabayan para matutong sumunod kay Kristo? Malaking pagkakaiba yun sa mindset. Napakalaking pagkakaiba. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng ibang sukatan ng success. Hindi na lang sa dami ng dumalo o nagtaas ng kamay. Ang tunay na success ay kung ang mga taong yon ay natututong sumunod kay Jesus sa pang-araw-araw na buhay nila. Kahit walang nakikinig. Kahit walang nakatingin. At para mas lumalim pa, ipinapaliwanag din dito yung kultura nung unang siglo. Kapag sinabi mong disipulo ka ng isang rabay o guro, hindi ibig sabihin na fan ka lang niya. Hindi ka lang follower sa social media. Tama, hindi ka lang nakikinig sa mga lecture niya. Ang ibig sabihin nun, sinusundan mo siya saan man siya magpunta. Ginagaya mo ang buong paraan ng pamumuhay niya, Lahat. lahat. Kung paano siya kumain, kung paano siya manalangin, kung paano siya makipag-usap sa mga tao. Ang layunin mo ay maging eksaktong kopya niya. Kaya nung sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin, hindi lang yun isang paanyaya na maniwala sa isang set ng mga katotohanan. Radical pala talaga yon. Ito ay isang radikal na panawagan na iwanan ang dati mong buhay at gayahin ang buong takbo ng buhay niya. Okay, so kung ang misyon ay paghubog ng mga masunuring alagad at ang pagiging alagad ay paggaya sa buong buhay ni Jesus, ang logical na tanong ay paano? Paano ito ginagawa? Ano ang strategiya? At dito natin makikita yung ganda ng disenyo. Ang stratehiya ay hindi high-tech. Hindi ito nakasalalay sa malalaking stadium, magagarang programa o viral videos. Hindi. Nakasalalay ito sa isang bagay na simple pero malalim. Personal na relasyon. Ang modelo ay si Jesus mismo, kasama ang 12 niyang alagad. 3 taon siyang namuhunan ng malalim sa ilan lang. Nag-focus siya. Nag-focus siya. Hindi niya sinubukang i-disciple ang libo-libo ng sabay-sabay. Yon yung tinatawag nilang life-on-life na pamamaraan. Hindi lang sa classroom, kundi sa totoong buhay. Habang kumakain, naglalakbay. Nagpapagaling ng may sakit. Oo, doon nila nakita kung paano isinasabuhay ni Jesus ang lahat ng kanyang itinuturo. At ang layunin niya, para yung 12 maging handaring mamuhunan sa iba. Ito ay isang modelo na idinisenyo para sa pagpaparami. Teka, parang may nabasa ako dyan sa sources mo. Yung pinakamalinaw na halimbawa nito, yung kay Apostol Pablo at kay Timoteo. May isang verse doon na parang blueprint ng buong konsepto. Yung 2 Timothy 2.2. Napakaganda niyan. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na narinig mo mula sa akin sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahang mangturo rin sa iba.
Bilangin natin. Wow, teka, pakiulit nga yun. 4 na henerasyon sa isang verse lang? Hindi ko napansin yun dati. 4 na henerasyon. So, si Pablo ang una, ipinasa niya kay Timoteo, yan ang pangalawa. Tapos sabi ni Pablo, ipasa ni Timoteo sa mga taong mapagkakatiwalaan, yan ang pangatlo. At yung mga taong yon, Dapat may kakayahang ituro rin sa iba. yan na ang pang-4 na henerasyon, talagang blueprint for multiplication. Yan mismo ang lohika ng spiritual multiplication. Hindi ito basta pagdaragdag o addition. Exponential ito. Isipin mo, kung gagabayan mo ang isang tao sa loob ng isang taon para maging alagad na kaya ring gumabay sa iba, at gagawin din nila yon sa susunod na taon, napakabilis ng paglago. Pero May pero. may isang mahalagang kondisyon para ito gumana. At ano yun? Bakit parang hindi ito nangyayari ng madalas? Kasi para ito maging reproducible, dapat simple lang ito. Binibigyang diin ng mga source mo na kung ang pagdidisipulo ay nangangailangan ng isang dalubhasang tagapagturo na may PhD sa theology o ng isang mamahaling kurikulum o ng isang malaking programa sa simbahan, doon napuputol ang kadena. Nagiging masyadong komplikado. Oo, ang disenyo ay para ito kayang gawin ng mga ordinaryong mananampalataya, isang nanay sa kanyang anak, isang empleyado sa katrabaho niya, isang kaibigan sa isa pa, sa isang simple at personal na paraan. Tulad ng pagkakape at pagkukumustahan lang tungkol sa buhay? Eksakto. Ang dating niyan, di ba, binalik nito ang kapangyarihan at responsibilidad sa bawat mananampalataya. Hindi na ito trabaho lang ng mga pastor o leader. Totoo, ang bawat alagad ay tinawag para gumawa ng mga alagad. Iyan ang nasa orihinal na disenyo. Yan mismo. Problema, yung tamang misyon at yung strategiya ni Jesus. Pero kung ikaw yung nakikinig na yon, baka ang tanong mo, so anong gagawin ko bukas? Paano to nagiging practical para sa akin? Buti na lang hindi ka iniiwan ng mga materyales mo sa teorya. Oo nga, Tama. May binanggit pa ngang isang halimbawa ng isang 12-week discipleship pathway. Hindi ito isang magic formula, pero magandang example ito kung paano ito maaring gawin ng may intensyon at direksyon. at may logical na dalo yung pathway na yon. Sumasalamin ito sa lahat ng napag-usapan natin. Nagsisimula sa Identity. Oo, yung pundasyon, sino ka ba talaga dahil kay Kristo? Kasi kung hindi malinaw yan, lahat ng susunod ay magiging parang performance lang. Pagkatapos ng identity, Papunta ito sa formative practices. Yun yung mga gawe na humuhubog sa atin para maging mas katulad ni Kristo. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, community. Ito yung training sa gym analogy mo kanina. at pagkatapos mahubog sa loob, lumalabas na, yung susunod ay missional living. Paano mo isasabuhay ang pananampalataya mo, sa trabaho mo, sa pamilya, sa kapitbahay? Hindi na ito isang bagay na panglinggo lang? Exactly. At ang huling bahagi ang nagkokonekta sa lahat, reproduction. Dito ka na inihanda para maging yung taong mapagkakatiwalaan mula sa 2 Timothy 2:2. Inihanda ka na para ikaw naman ang gumabay sa iba, sa parehong proseso. Kumpleto ang cycle. Pero sa lahat ng yan, may isang hamon doon na pinakasimple pero pinakamabigat. Ang sabi, tukuyin ang isang tao na maaari mong gabayan ng may intensyon. Yun lang, isa. Hindi isang daan, hindi isang programa, isang tao. Oo. Kasi sa huli, lahat ay bumabalik sa kapangyarihan ng pamumuhunan sa isang tao. Lahat ng malalaking kilusan sa kasaysayan, nagsimula yan sa maliliit at tapat na relasyon. At dito na nagiging napaka-personal ng usapan para sa iyo na nakikinig. Tinatanong ka ng mga materyales mo. Sino ang tumayo sa tabi mo nung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa iyong pananampalataya? Sino ang naglaan ng oras, nagtanong ng mahihirap na tanong at naniwala sa iyo? At ang follow-up question na mas mahalaga. Ngayon, sino naman ang iyong sinasamahan sa parehong paraan? Kaninong pangalan ang isusulat mo sa blankong yon? Kaya ngayong araw, ang laki ng tinalakay natin. Tiningnan natin yung malaking pagbabago ng focus mula sa paggawa lang ng mga converts na gumagawa ng isang desisyon patungo sa mas malalim, mas mabagal, pero mas matatag na gawain ng paghubog ng mga disciples. Mga alagad na nagbabago ng buong buhay. Oo. At nakita natin na ang paraan para dito ay hindi komplikado. Ito ay simple at sinauna.
personal na pamumuhunan, buhay sa buhay na relasyon na idisenyo para magpatuloy mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Hindi ito tungkol sa mga programa. Hindi. Ito ay tungkol sa mga taong tapat na humuhubog sa kapwa nilang tao sa landas ng pagsunod. Bilang pagtatapos, iiwan namin sa iyo ang kaisipang ito mula sa iyong mga materyales. Isang tanong na pagnilayan mo sana. Ano kaya ang magbabago sa iyong community, sa iyong simbahan, sa iyong pamilya, kung ang mga taong iyong ginagabayan ay hindi lamang natutong maniwala sa tamang mga bagay Kundi natuto ring sumunod kay Kristo sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. at inihanda mo sila na ituro sa iba na gawin din ang pareho?